On day one, I will launch the largest deportation program. Ang pagbabalik ni Donald Trump sa White House ay isang malaking usapin, hindi lamang para sa Estados Unidos, kundi pati na rin para sa ibang bansa, kabilang ang Pilipinas. Sa panibagong panunungkulan ni Trump, inaasahang magkakaroon ng mga mahigpit na patakaran sa imigrasyon na maaaring makaapekto sa halos 300,000 undocumented na Pilipino sa US na pauuwiin ng Trump administrasyon. Ang mga desisyong ito ay may malalim na epekto sa kabuhayan, kalusugan at seguridad ng mga Pilipinong naninirahan sa Amerika at sa Pilipinas mismo. Ano na ang mga potensyal na pagbabago sa ugnayang diplomatiko ng Pilipinas at Estados Unidos? Ano ang epekto sa ekonomiya? At ano ang mga hakbang na dapat paghandaan ng gobyerno ng Pilipinas? Yan ang ating aalamin. Ang mga undocumented Filipino sa Estados Unidos ay maaaring maharap sa mas mahigpit na mga hakbangin kung ipagpapatuloy ni Donald Trump ang kanyang matinding anti-immigration stance. Sa panahon ng kanyang unang termino, ipinatupad ni Trump ang iba't ibang patakaran na nagpalakas ng deportation efforts para sa mga undocumented immigrants sa pamamagitan ng pagtaas ng mga Immigration and Customs Enforcement, ICE raids, at pagpapabilis sa mga deportation processes. Kung muling gagawin ito sa ilalim ng kanyang ikalawang termino, maaaring bumalik ang mga patakaran tulad ng zero tolerance policy na nagbigay daan sa mas mabilisang pagpapatupad ng mga deportation order. Para sa mga undocumented Filipinos, kabilang sa mga posibleng mangyari ay pagtaas ng deportations. Kung maghihigpit muli ang Trump administration, maaaring dumami ang mga deportasyon ng undocumented immigrants kasama ang mga Pilipino. Dahil dito, maraming Pilipino ang maaring mawalan ng trabaho at mapilitang umuwi sa Pilipinas na magdudulot ng malaking pagbabago sa kanilang kabuhayan at sa mga pamilya nila sa Amerika. Pagbawas ng proteksyon sa mga asylum seekers at DACA recipients, kasama sa mga pagbabago ni Trump ang pagpigil sa mga legal na proteksyon para sa mga nasa ilalim ng Deferred Action for Childhood Arrivals, DACA program, na sumusuporta sa mga kabataang imigrante na dumating sa US bilang mga bata. Bagaman hindi lahat ng Pilipinong undocumented ay sakop ng DACA, ang pangangailangang pumasok sa legal na status ay magiging mas mahirap para sa mga Pilipino at iba pang imigrante. Diskriminasyon at stigma. Sa ilalim ng mas mahigpit na patakaran sa imigrasyon, maaaring lumala ang diskriminasyon laban sa mga undocumented immigrants na nakaaapekto sa kanilang kaligtasan at kalagayan sa lipunan. Maraming Pilipino ang maaaring makaranas ng mga insidente ng harassment at nagkakaroon ng pagdadalawang isip na humingi ng tulong o magtrabaho sa mga lugar kung saan mayroong mataas na level ng anti-immigration sentiment. Mga malalaking pagbabagong inaasahan sa ilalim ng ikalawang termino ni Trump. Patakaran sa imigrasyon, deportasyon ng undocumented Filipinos. Isa sa mga pangunahing issue ay ang deportasyon ng tinatayang 300,000 undocumented Filipinos sa US. Noong unang termino ni Trump, nakita na ang mga mahigpit na hakbang laban sa mga ilegal na imigrante at inaasahan ang mas pinaigting na aksyon sa ikalawang termino niya. Kung maipapatupad ito, malaking hamon ito para sa Pilipinas sa pagsuporta sa muling pagbalik ng mga migranteng walang kasiguraduhan ang mapapasukang trabaho at ang pagsuporta sa kanilang mga pamilya na naiiwan sa Amerika. Mga pagbabago sa pulisya sa kalakalan. Sa ilalim ng America First na pulisya ni Trump, inaasahang mas tataas ang taripa o buwis sa mga imported goods. Dahil isa ang Estados Unidos sa pinakamalaking trading partners ng Pilipinas, maaari itong makaapekto sa mga negosyo at exporters na Pilipino na umaasa sa merkado ng Amerika. Ayon sa mga eksperto, ang mataas na taripa ay maaaring magdulot ng pagbaba ng kita mula sa export at dagdagan ang gastos ng mga imported na produkto na ginagamit sa industriya ng Pilipinas. Paglakas ng dolyar at pagkahina ng piso. Sa bawat pagkakataon na nagiging konserbatibo ang Amerika sa kanilang ekonomiya, may epekto ito sa pagpapalakas ng dolyar, kasama sa mga pagbabago ang mas matatag na dolyar na maaaring magpahina ng piso. Ang kahinaan ng piso ay maaaring magdulot ng paglobo ng utang ng Pilipinas at mga dagdag na gastos sa mga imported na kalakal, mula sa pagkain hanggang sa mga kagamitan sa industriya. Mahalagang masigurado ng gobyerno ang sapat na suporta para sa mga Pilipinong maaaring maapektuhan ng pagtaas ng bilihin
dahil sa mababang halaga ng piso. Mga epekto sa mga undocumented Filipinos sa Pilipinas. Ekonomiya ng Pilipinas, pagbaba ng remittances. Isa sa mga pinakamalaking ambag ng mga Pilipino sa ibang bansa ay ang kanilang remittances. Kapag napilitang bumalik ang libu-libong undocumented Filipinos, malaki ang magiging epekto nito sa remittance flow na taon-taong inaasahan ng bansa. Ayon sa mga datos, malaking bahagi ng remittances ang nagmumula sa mga Pilipino sa Amerika, kaya't ang pagbawas ng kanilang kita o ang pagkawala ng kanilang trabaho ay tiyak na magkakaroon ng domino effect sa kabuhayan ng kanilang mga pamilya at sa ekonomiya ng Pilipinas. Social integration at assimilation. Maraming mga undocumented Filipinos ang tumira na sa Amerika ng maraming taon at maaaring may mga anak o pamilya na naka-integrate na sa kanilang pamumuhay sa Amerika. Kapag napilitang bumalik sa Pilipinas, maaaring magdulot ito ng problema sa assimilation, lalo na sa mga kabataan na maaaring hindi na pamilyar sa kulturang Pilipino. Dagdag pa rito, kailangan din nilang maghanap ng bagong kabuhayan, pabahay at edukasyon na maaaring hindi agad maibigay ng Pilipinas, pagdami ng pangangailangan sa trabaho at suporta ng gobyerno. Sa pag-uwi ng mga migranteng Pilipino, lalaki ang demand sa trabaho at iba pang serbisyong panlipunan. Kailangan ng gobyerno na maglaan ng sapat na programa para sa kanilang reintegration, kabilang ang pagsasanay para sa mga bagong kasanayan, pagbibigay ng mga startup capital para sa mga gustong magtayo ng sariling negosyo. Ang mga ito ay mahalagang hakbang upang hindi maging pasanin sa ekonomiya ang pagdating ng mga Pilipino mula sa Amerika. Mga hakbang ng gobyerno ng Pilipinas sa harap ng mga hamon. Paghahanda ng komprehensibong plano para sa reintegration. Imiminungkahi ni Senate President Escudero na dapat magsagawa ng mabilis na aksyon ang gobyerno upang paghandaan ang pag-uwi ng mga Pilipino. Kasama rito ang pagbuo ng mga reintegration programs na magbibigay ng trabaho at edukasyon sa mga Pilipinong ma-deport mula Amerika. Dapat magtulungan ang Department of Foreign Affairs, DFA, at ang Department of Social Welfare and Development, DSWD, upang magbigay ng sapat na suporta sa pagbabalik ng mga Pilipino sa kanilang mga komunidad, diplomasya at proteksyon ng karapatan ng mga Pilipino sa Amerika. Bagaman hindi sakop ng gobyerno ng Pilipinas ang bawat kaso ng mga Pilipinong naninirahan sa Amerika, maaaring magbigay ng tulong ang embahada sa pamamagitan ng pagbibigay ng impormasyon sa kanilang mga karapatan at mga legal na hakbang upang maprotektahan ang kanilang katayuan. Mahalagang pagbutihin ang ugnayan ng embahada at mga komunidad ng Pilipino sa Amerika upang matulungan sila sa oras ng pangangailangan. Ang pagbabalik ni Donald Trump sa pagkapangulo ng Estados Unidos ay may malawak na epekto sa Pilipinas, lalo na para sa mga undocumented Filipinos at sa ekonomiya ng bansa. Mula sa pag-deport ng libu-libong Pilipino hanggang sa pagbabago sa mga pulisya sa kalakalan at ekonomiya, maraming hamon ang kinakaharap ng Pilipinas. Paman sa pamamagitan ng masusing pagpaplano, malalim na diplomasya at pagsuporta sa mga kababayan, may pagkakataon ng Pilipinas na mapagtagumpayan ang mga hamon at mapanatili ang isang matibay na ugnayan sa Amerika kahit sa ilalim ng isang konserbatibong pamumuno. Kung nagustuhan mo ang ating video, paki-like and share. Huwag kalimutang mag-subscribe para updated ka sa mga videos ko. Maraming salamat at God bless.